Babala, paglampas ng edad na 60, ang ating katawan ay nawawala ng higit sa kalahati ng natural na collagen. Dahilan ng panghihina ng mga buto, pananakit ng kasukasuan, paglaylay ng balat, at pagliit ng mga kalamnan. Marami ang naniniwalang ito'y normal na bahagi ng pagtanda. Pero sa totoo lang, ito ay senyales na humihingi ng tulong ang ating katawan dahil sa matinding kakulangan sa collagen. Ang collagen ang nagsisilbing tali na nagdudugtong at nagpapatatag sa ating balat, buto at kalamnan. Kapag ito'y nawala, mas bumibilis ang pagtanda. Pero may magandang balita. Nasa dagat mismo ang natural na elixir ng kabataan. Kasama si Dr. Antonio Reyes, alamin ang ukun-isdang sagana sa collagen na kayang pumigil sa pagtanda at panatilihing malakas at masigla ang katawan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang collagen sa ating katawan? Ito ang pangunahing protina na parang pandikit na nagdudugtong sa ating balat, buto, kalamnan, at kasukasuan. Kung wala ito, madaling masira ang mga tissue, bumabagsak ang balat, at humihina ang ating mga kalamnan. Sa madaling sabi, ang collagen ang dahilan kung bakit nananatiling matibay, makinis, at masigla ang ating katawan. Ngunit, pagdating sa edad na 50 pataas, ang natural na produksyon ng collagen ay bumababa ng higit sa kalahati kumpara noong kabataan. Kaya't nararapat lamang na ito'y mapunan sa tamang paraan. At alam mo ba kung saan natin ito makukuha ng ligtas, abot kaya, at natural? Sa isda. Ang mga isda ay likas na mayaman sa collagen, madaling tunawin, at akmang-akma sa pangangailangan ng mga senior upang mapanatili ang lakas ng katawan at sigla ng balat. Isda 1, bangus. Kapag pinag-usapan ang pagkaing Pinoy, hindi maaaring mawala ang bangus, ang pambansang isda ng Pilipinas. Hindi lang ito paborito ng bawat pamilya, kundi isa ring kayamanan ng collagen lalo na sa balat, kaliskis, ulo, at tiyan nito. Ang mga bahaging ito na madalas tinatanggal ng ilan ay siya palang pinagmumulan ng lakas para sa ating mga buto, kasukasuan, at balat. Para sa mga senyor, ang regular na pagkain ng bangus ay nakatutulong magpababa ng pananakit ng kasukasuan, panatilihing elastic ang balat, at palakasin ang mga kalamnan. Bukod dito, ang bangus ay sagana rin sa omega-3 fatty acids na tumutulong sa kalusugan ng puso at paggalaw ng dugo. Napakahalaga, lalo na sa edad 60 pataas. Pinakamainam na paraan ng pagluluto, sinigang na bangus sa bayabas. Mayaman sa vitamin C na tumutulong sa absorpsyon ng collagen. Tinapang bangus, masarap, ngunit dapat iwasan ang sobrang alat. Steamed o inihurnong bangus na may kalamansi, luya, at ampalaya. Malinis, magaan, at titik sa nutrisyon. Sa bawat kagat ng bangus, hindi lang sarap ang iyong makukuha, kundi kalusugan, tradisyon, at tibay ng katawan. Tunay ngang ang bangus ay isda ng bawat tahanan at kakampi ng bawat senior. Isda 2, galunggong. Marahil wala nang mas kilala sa hapag ng bawat Pilipino, kundi ang galunggong. Madalas tinatawag na isda ng masa. Ngunit, sa totoo lang, ito ay isda ng kalusugan. Sagana sa collagen, omega-3, at protina na kailangan ng mga senior upang manatiling malakas at masigla. Ang collagen ng galunggong ay matatagpuan sa balat, ulo, at mga buto. Kapag niluto ng tama, ang mga ito ay lumalambot at naglalabas ng collagen na madaling maabsorb ng katawan. Pinakamainam na paraan ng pagluluto. Paksiw na galunggong, niluluto sa suka, bawang, luya, at paminta. Ang mga sangkap na ito ay may anti-inflammatory effect, kaya mainam sa may rayuma at pananakit ng kasukasuan. Sinaing na galunggong sa gata, pinagsamang collagen ng isda at natural na langis ng niyog na pampaganda ng balat at pampalakas ng kasukasuan. Bukod sa sustansya,
Ang galunggong ay abot kaya para sa bawat tahanan. Sa murang halaga, makakain mo na ang isdang kayang palakasin ang buto, pagandahin ang balat, at pagaanin ang pakiramdam ng katawan. Tunay ngang ito ang collagen. Sa abot kayang presyo, isda 3 tulingan. Ang tulingan ay isa sa mga isdang madalas nating makita sa mga palengke sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa unang tingin, tila ordinaryo lang ito, pero sa loob ng kanyang balat at litid ay nakatago ang likas na collagen mula sa dagat. Ang collagen ng tulingan ay matatagpuan sa mga connective tissue, balat, at palikpik na tumutulong sa pagpapalakas ng buto, kalamnan, at kasukasuan ng mga senior. Pinakamainam na paraan ng pagluluto. Ang tradisyonal na siniing na tulingan ay niluluto ng matagal sa loob ng dahon ng saging. Sa ganitong paraan, lumalabas ang collagen sa sabaw habang lumalambot ang laman at buto ng isda. Perpekto para sa mga lolo't lola na hirap ngumuya. Tip ni Dr. Reyes: huwag itapon ang sabaw, uminom o ihalo ito sa kanin upang makuha ang buong collagen benefit. Bukod sa collagen, ang tulingan ay mayaman din sa omega-3 fatty acids na nagtataguyod ng malusog na puso at isipan. Tunay ngang ito ang collagen mula sa dagat. Simple, masustansya, at makatutulong sa masiglang pagtanda. Isda par sardinas. Kapag sinabing sardinas, kadalasan ay naaalala natin ang dilata. Pero alam mo ba na kahit dilata man o sariwa, ito ay puno ng collagen at calcium na kailangan ng mga senior? Ang mga maliliit na tinik, balat at laman nito ay naglalaman ng collagen na nagpapaganda ng balat, nagpapatibay ng mga buto, at nagpapanatili ng malusog na puso at isipan. Pinakamainam na paraan ng pagkain: paksiw na sardinas, may suka at luya para sa anti-inflammatory effect. Ginataang sardinas, creamy, masustansya, at hitik sa good fats. Sinigang na may kamatis at malunggay, may vitamin C para mas ma-absorb ang collagen. Pwede ring haluan ng itlog o ginisang gulay para sa dagdag protina at fiber. Sa mga probinsya, ito ang paboritong ulam ng mga lola't lolo. Simple, mura, pero puno ng sustansya. Ayon sa mga matatanda, isang sardinas sa umaga, lakas buong maghapon. Tunay ngang ito ang lihim ng mga lola sa mahabang buhay. Simpleng isda, pero kayang magbigay ng sigla, ganda, at tibay sa katawan. Isda piw, tilapia. Kung may isda ang palaging nasa hapag ng bawat Pilipino, ito ay ang tilapia. Simple man sa paningin, pero ito ay powerhouse ng collagen. Sagana sa balat, hasang at gulugod nito. Ang mga bahaging ito ay may natural na collagen na tumutulong magpatibay ng buto, magpaganda ng balat, at magpabilis ng paghilom ng mga sugat. Bukod sa collagen, mayaman din ang tilapia sa selenium at phosphorus, dalawang mineral na mahalaga sa immune system at kalusugan ng buto. Pinakamainam na paraan ng pagluluto: sinabawang tilapia na may luya at sili, mainam para sa mga senior na may rheuma o arthritis dahil may anti-inflammatory effect. Steamed tilapia na may bawang at kalamansi, malinis, magaan, at madaling tunawin. Sa mga probinsya, araw-araw itong kinakain ng mga lolo't lola, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit malalakas pa rin sila kahit walang supplements. Tunay ngang ang tilapia ay simple fish, extraordinary health. Isang patunay na minsan nasa mga simpleng pagkain ang pinakamalaking biyaya ng kalusugan. Isda 6, dalagang bukid. Ang dalagang bukid ay hindi lang hinahangaan dahil sa makulay nitong hitsura, kundi pati na rin sa masustansya at collagen-rich nitong laman. Ang collagen ay matatagpuan sa balat, palikpik, at malambot na bahagi ng tiyan na nakatutulong magpakinis ng balat,
magpalambot ng kasukasuan, at magpalakas ng kalamnan, perpekto para sa mga senior na gustong manatiling aktibo at maganda pa rin ang kutis. Pinakamainam na paraan ng pagluluto. Paksiw na dalagang bukid, maasim-asim, masustansya, at tumutulong magpalabas ng collagen sa sabaw. Pinaputok o inihaw na dalagang bukid, simple pero puno ng lasa at sustansya. Mas mainam pa itong ipare sa mga gulay tulad ng sitaw, talbos ng kamote, at kalabasa upang makakuha ng dagdag, bitamina at fiber. Sa bawat kagat ng dalagang bukid, mararamdaman mo ang likas na ganda at likas na ginhawa ng kalikasan. Tunay na patunay na ang pagkain ng tama ay isa sa mga sikreto sa mahabang buhay at masiglang pagtanda. ASDA 7, hasa-hasa. Ang hasa-hasa o tinatawag ding Indian mackerel ay isa sa mga pinakaabot-kayang isdang mayaman sa collagen. Madalas itong mabili sa mga palengke at karinderya at paboritong lutuin ni nanay, ginisa, ginataan, o may sabaw. Ngunit higit pa sa sarap, ang hasa-hasa ay puno ng collagen, zinc, at magnesium, mga mineral na tumutulong palakasin ang kalamnan at ayusin ang mga nerbiyo. Mahalaga lalo na sa mga senyor na madalas makaranas ng pamamanhid o panghihina. Pinakamainam na paraan ng pagluluto. Ginataang hasa-hasa na may malunggay at luya. Kombinasyong hitik sa collagen, protina, at anti-inflammatory nutrients. Pwede ring igisa o gawing sinabawan, perfect sa malamig na panahon o kapag pagod ang katawan. Sa bawat subo ng hasa-hasa, mararamdaman mo ang init ng tahanan, ang paboritong gisa ni nanay na nagbibigay ng lakas kay tatay. Isang isdang simple, mura, ngunit tunay na nagbibigay sigla, ginhawa at kalusugan sa bawat pamilya Pilipino. Isda H. Lapu-Lapu. Ang lapu-lapu ay itinuturing na hari ng hapag, isang premium na isdang kadalasang inihahain sa mga espesyal na okasyon gaya ng kasal, piyesta o handaan. Ngunit higit pa sa lasa at karangyaan, ito ay isang powerhouse ng collagen na sagana rin sa vitamin D, calcium at omega-3 fatty acids. Mga sustansyang mahalaga upang mapanatiling malakas ang buto, malinaw ang panimingin at malusog ang puso ng mga senior. Pinakamainam na paraan ng pagluluto. Sinigang na lapu-lapu sa miso, mayaman sa protina at collagen na natutunaw sa sabaw. Steamed lapu-lapu with ginger and soy sauce. Simple, eleganteng putahe na hitik sa lasa at nutrisyon. Ang gelatinous na bahagi ng balat at ulo nito ay naglalabas ng natural na collagen kapag niluto ng maayos. Dahilan kung bakit perpektong ulam ito para sa mga lolo't lola. Hindi lang ito pagkain ng kasiyahan, kundi pagkaing nagbibigay buhay. Tunay ngang ang lapu-lapu ay hari ng collagen, hari ng hapag. Isang espesyal na regalo ng kalikasan na dapat nating ipagpasalamat sa bawat kagat. Isda 9. Herring. Hindi man kasing kilala ng lapu-lapu o bangus. Ang herring o tunsoy sa ilang lugar ay isa sa mga pinakamayamang isda sa collagen at omega-3. Madali itong makita sa mga palengke, mura ang presyo, at kadalasang ginagamit sa mga lutuing Pinoy tulad ng pritong tunsoy, ginataan, o sinaing. Ang collagen ng herring ay makikita sa balat, tinik, at tiyan, kung saan naroon din ang natural oils na tumutulong sa pagpapalambot ng balat, pagpapalakas ng kasukasuan, at pagpapababa ng kolesterol. Pinakamainam na paraan ng pagluluto. Ginataang tunsoy. Malinamnam, mayaman sa good fats at collagen. Inihaw o sinaing na tamban, perpekto para sa mga lolo't lola na gusto ng simpleng pagkain na hitik sa sustansya. Mayaman din ito sa vitamin D at B12 na tumutulong sa kalusugan ng utak at buto. Tunay ngang ang herring ay tahimik pero makapangyarihan, ang collagen booster ng masa.
Isang simpleng isda pero kayang magbigay ng sigla, linaw ng isipan, at tibay ng katawan. Mga lolo't lola, ngayong natuklasan natin ang may mga isdang mayaman sa collagen, sana ay mas lalo nating pahalagahan ang biyayang ibinibigay ng kalikasan. Ang mga simpleng isdang ito, mula sa bangus hanggang sa herring, ay tunay na likas na gamot para sa ating balat, buto, kasukasuan, puso at kalamnan. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki sa mga mamahaling supplement dahil ang pinakamabisang gamot ay matatagpuan sa ating sariling kusina. Sa bawat sabaw ng sinigang, bawat ginataang ulam, at bawat paksiw na niluto ng may pagmamahal, may nakatagong collagen na nagbibigay lakas, sigla at pag-asa. Tunay nga, sa kulturang Pilipino, ang pagkain ng isda ay hindi lang tradisyon. Ito ay isang paraan ng pangangalaga sa sarili at sa pamilya. Kaya't mga kaibigan, simulan na ang masustansyang pagbabago. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, i-comment kung anong isda ang paborito mo, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH upang makatanggap ng mas marami pang tips sa masiglang pagtanda.